Hi, sis Raya Queen. So, share ko lang yung experience ko ha, kasi iba-iba yung pregnancy or bawat pregnancy, tsaka iba-iba din yung treatment plan. So, na-admit ako June 12, tapos nakita nila na nag-2cm na ako, kaya inadmit na ako agad. So, nung nasa hospital na ako, nag-progress yung 2cm, naging 4cm siya. Pero meron silang in-inject sa'kin na mga steroid shots. So, ilang ano yun dito sa ano, kabilaan 'yan. Parang di ko matandaan kung 4 or 6 lahat. Basta ang bawat turok ang sakit talaga. Kailangan ko siyang tiisin talaga kasi mga siguro 15 to 20 minutes yung tagal nung sakit, um, nung pagturok ng steroids. So, yung steroids na yun is para makatulong sa pag-develop ng lungs ni baby in case na maaga siya lumabas. Tapos, binigyan din ako ng gamot para pampahupa ng contractions ko kasi medyo sumasakit din talaga yung ano ko. Yung parang nag-labor ka na talaga, may labor pains ka nang nararamdaman. Pero hindi siya sing grabe talaga nung pag manganganak ka na. Para lang mapahupa yung contractions na nararamdaman ko para hindi na further mag-progress yung 4cm ko. Binigyan din ako nung magnesium. Una, tinurok siya sa akin, para siyang ganyan kadami. Basta para siyang malaking ano, malaking syringe tapos nandun yung magnesium, sobrang init ng katawan ko na parang sinusunog yung ano, yung buong katawan ko talaga. Kaya grabe talaga din yung struggle talaga nung na-admit ako. And then aside dun, nag-ano din parang nadaan din sa IV yung another set of magnesium na naman para lang makatulong talaga na mapigilan yung pagpe-preterm labor ko. Nakita din nila na ang baba ng hemoglobin ko, kaya pala siguro napapansin ko na nahihilo-hilo talaga ako all throughout nung first trimester and second trimester ko. As in, mabilis talaga akong mahilo. Sobrang baba ng most probably hindi lang ako sure pero most probably yun yung reason. Kasi after ako masalinan ng dugo, after para maging normal yung ano ng dugo ko, hindi na ako nahihilo. So, sinalinan ako ng 2 bag kasi yung hemoglobin ko bumaba ng, I think, ewan ko kung 7.9 or 79 yung sinabi nila. Basta mga around dun. And then, by God's grace, humupa yung contractions ko at na-discharge ako nung June 24, birthday na birthday ko. So, sabi ni Doc, biniro pa ako ni Doc na pa-birthday niya daw sa akin. So, na-discharge ako ng June 24. Ngayon, strict bed rest ako. Niresetahan ako ng progesterone para makatulong na mabawasan ang risk ng preterm delivery. So far, okay naman kami ni baby. May konting ano lang, nahihirapan ako kasi syempre nakakangalay na parati kang nakahiga all day. And hindi ako sanay kasi very workaholic ako. May work kasi talaga ako like sanay akong puyatan, work talaga, ganyan. Tuloy-tuloy lang yung prayers every day. Tuloy-tuloy yung prayers every day na sana makaabot kami ng full term para hindi na kailangan ni incubator si baby. I'm praying for you and your baby. And sana umabot tayo pareho sa full term, kaya natin 'to, okay. Mindset lang, be positive lang and then prayers, yun lang talaga. And yeah, ingat kayo ni baby. Bye.